Doktor! Nilingon ni Thaddeus ang bata na tumawag sa kanya at napatigil siya sa paglakad nang makita ang tatlong batang lalaki na naglalakad palapit sa kanya. Sobrang magkakamukha ang tatlo at ang pinagkaiba lamang nila ay ang kulay ng suot nilang mga damit. Yes, may problema ba? Kailan po makakalabas si Mommy dito? Bakit hindi po ba siya nagigising? Kapag nagkamalay at magaling na siya, ay maaari na siyang makalabas. Mamaya ay pupunta ako sa silid niya para tingnan ang mga natamo niyang sugat. Malapit na po ba siyang magising? Nagtanong ulit ang isa pa sa tatlong bata. Lumuhod si Thaddeus sa harapan ng mga bata para mapantayan niya ang height ng mga ito. Oo, kailangan niya lang ng konti pang pahinga at magigising na rin siya. Bakit po maraming mga nakakabit na tube sa katawan niya? Para mas mabilis ang pagaling niya. Kung walang mga tube at aparatos na yon, ay matatagalan ang pagaling niya. Pwede niyo po bang dagdagan pang mga aparatos para mas lalo po na mabilis ang pagaling ni Mama? Nako, hindi pwede. Magdadagdag lang tayo ng aparatos kung sobrang kailangan na ng katawan niya. Kasi kung masosobrahan naman sa aparatos ng katawan niya, masama rin yun. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! No, Fabian! Hindi mo ako pwedeng iwan! Fabian! How can they do this to you? Malakas ang bawat pagsigaw ni Lorenzo Vasquez habang yakap-yakap niya sa kanyang bisig ang duguan niyang asong si Fabian. 16 na taong gulang pa lamang si Lorenzo noon at ang makita ang kanyang alagang aso na siyang laging nasa tabi niya mula bata pa lang siya na duguan at wala ng buhay ang isa sa pinakamahirap para sa kanyang tanggapin. Ang aso niya lang ang tanging hindi humusga sa kanya. At ngayon na wala na ito ay hindi niya na alam kung paano niya pa matatanggap. Labis sa sakit at galit ang nararamdaman niya. Galit na galit siya dahil paanong nagawa ng mga tao na saktan at patayin ang walang kalaban-laban niyang aso. How can they do this to you? How can be people so heartless? Patuloy sa pag-agos ang kanyang mga luha na para bang wala ng katapusan. Sa halip na tulungan siya ng mga taong nakakita sa kanya habang siya'y nakaluhod sa buhangin sa tabi ng dagat at yakap-yakap ang kanyang aso na puno ng dugo, ay wala man lang ginawa ang mga tao. Ni walang lumapit sa kanya. Sa halip, ang iba ay tila nasisiyahan pa sa kanilang nasaksihan. Masaya silang makita na ang nag-iisang anak ng mayaman na pamilya sa kanilang lugar, ang mga Vasquez, ngayon ay naluluha dahil sa pagkamatay ng alagang aso na sila ang may kasalanan. Tinakbo ni Lorenzo ang kanyang alaga sa pinakamalapit na veterinary. Ngunit huli na ang lahat. Huli na para mailigtas si Fabian. Tuluyan ang binawian ang alaga niyang aso dahil sa mga walang awang tao sa kanilang nayon. Dahil sa kanila'y nawala si Fabian. Dinamay nila si Fabian. At ang mga may kasalanan sa pagkamatay ng aso niya ay hindi man lang napanagot dahil wala siyang matibay na ebidensya para matukoy kung sino ang dapat niyang panagutin. Nang araw na iyon ay nagsimula ang sumpa sa buhay ni Lorenzo. Lahat ng mga mahalaga sa buhay niya ay nawawala sa kanya. Lahat ng mga mahal niya ay iniwan siya na para bang nakatadhana na rin na maging mag-isa lamang siya sa mundo. Hanggang sa maging ang mga alaala niya mismo ay iniwan na rin siya. Nabuhay siya na hindi niya man lang tanda kung anong buhay ang meron siya noon bago nawala ang lahat ng mga alaala niya. Kung ang pangalan niya nga ba ngayon ang siya ring tunay niyang pangalan. Ni hindi niya nga matandaan kung ang lahat ba ng mga nakapaligid sa kanya ngayon ay tunay sa kanya o nagpapanggap lang dahil wala siyang alaala. Doc Thaddeus, Doc, may emergency. May naaksidente pong mag-ina. Critical ang lagay ng babae. Ang lalaki naman po ay dead on the spot. Sabi sa kanya ng isang emergency nurse.
Kaya agad na nagmamadali si Thaddeus para sundan ng nurse patungo sa emergency room kung nasaan ang pasyente. Ngunit bago pa man siya makapasok sa loob ng emergency room ay hinawakan ng isang bata ang kamay niya. Nilingon ni Thaddeus ang humahawak sa kamay niya. Isa yung bata na lalaki na puno ng luha ang mga mata at sa likod nito ay ang dalawa pang batang lalaki na kamukha lang din ito. Maging ang mga bata ay may galos. Ngunit hindi naman yun malala at maliit na sugat lang yun. Iligtas niyo po ang mommy namin, Doc. Huwag niyo po siyang hayaan na mamatay. Pagmamakaawa sa kanya ng batang lalaki na nakahawak sa kamay niya. Ang mga kapatid nito ay umiiyak din. Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat para maligtas ko siya, okay? Tumigil na kayo sa pag-iyak. Nangako si Thaddeus sa tatlo na kahit anong mangyari ay ililigtas niya ang ina ng mga ito. Kaya naman nang sandaling makapasok siya sa loob ng emergency room at nakita ang babae na puno ng dugo ang buong katawan, lalo na ang ulo, ay agad na ginawa ni Thaddeus kung ano ang dapat niyang gawin. Niligtas niya ito sa abot ng kanyang makakaya. Si Thaddeus Dawson ay isang doktor, isang magaling at tanyag na doktor. Kahit pa hindi niya magawa na gamutin ang sarili niya, ay ginawa niya ang lahat para makatulong sa iba. Ngayon ay ginagawa niya rin ang lahat para maligtas ang babae dahil alam niya na may 3 anak itong naghihintay at umaasa na makasama pa ng mas matagal ang kanilang ina. Ngunit paano kung ang babaeng sinusubukan niyang iligtas, ang siya rin palang babaeng may malaking papel sa kanyang nakaraan, sa kanyang mga alaala na matagal nang nawala sa kanya? Doc, ayos lang po ba kayo? Hindi nakagalaw si Thaddeus habang nakatingin sa pilat ng babae na nasa kanyang harapan. Maayos na ang lagay nito. Nalinis na nila ang lahat ng sugat nito sa katawan. Wala lang itong malay ngunit may mga aparatos nang nakakabit sa katawan nito. Ngunit nang makita ni Thaddeus ang pilat sa noo ng babae, ay tila ba naging statue siya at nakatitig lang dito. Biglang kumirot ang ulo niya at bumalik sa isipan niya ang mga masasayang alaala. Hindi iyong ganong kalinaw. Para bang sobrang tagal na ng mga alaala na yon na hindi niya na masyadong maaninag ang mukha ng babae at lalaki na nasa alaala niyang yon. Pero natatandaan ni Thaddeus ang tawa ng babae na para bang isa yung musika sa kanyang pandinig. Bakit? Hindi mo ba ako kayang mahalin? Tanong ng isang babae na nakasuot ng kulay puting bestida at may mahabang kulay itim na buhok. Sinusundan nito ang isang lalaki na hindi rin masyadong makita ang itsura. Ngunit ang dalawa ay nasa isang malawak na lupain na puno ng mga naglalakihang punong kahoy. Umiihip ang malakas na hangin noon kaya pinapalid ang magandang buhok ng babae habang panay pa rin ang pagsunod nito sa lalaki. Ano bang hindi ka gusto-gusto sa akin? Nagtanong ulit ang babae. Mabait naman ako at saka matalino rin. Ang sabi nga rin ng mga tao sa amin ay maganda ako kaya hindi ka nalugi sa akin. Kaya nga dinara yung barangay namin dahil sa kakaibang ganda na meron ako. Inaakala kasi ng iba na anak ako ng diwata dahil sa kakaibang ganda na meron ako na maihahalin tulad daw sa isang diwata. Kaya bakit hindi mo ako magustuhan? Umuwi ka na. Ang malamig naman na sagot ng binata sa babaeng naghahabol dito. Hindi ako uuwi. Gusto pa kitang makasama. Ngayon ka nga lang lumabas ng hasyenda ninyo tapos iiwan lang kita agad? Iiwan mo na ako. Ang may bahid ng Ines na sabi ng binata. Saan ka ba pupunta? Gusto mo bang samahan na kita para hindi ka mainip at may kausap ka? Hindi ko kailangan ng kausap. Alam mo, ang sungit-sungit mo. Pasalamat ka at crush na crush kita kaya hindi ako naiinis sa'yo. Subukan mo kayong maging mabait sa akin. Tapos, subukan mo rin na gustuhin ako. Mabibigyan kita ng mga magagandang anak. Sabi ng dalaga na hindi naman pinansin ng binata at patuloy sa paglakad. Bagaman napapalibutan ng dagat ang kanilang probinsya, ay meron pa rin mga naglalakihang mga lupain at ang isa sa mga pinakamalaking lupain sa lugar na yon ay ang pag-aari ng pamilya ng binata na ito. Habang lumalakad ay panay nga sa pagsasalita na habang tumatagal ay tila unti-unti na ring lumininaw ang mukha na noon ay nakatayo at tulala pa rin na si Thaddeus. Sinong nakalibing dito?
Nagtataka na tanong ng dalaga. Ang binata naman ay nakaluhod na sa lupa at nilapag sa tabi ng puntod ang dalang bulaklak. Sa totoo lang ay nagulat ang dalaga na meron palang punto dito. Ang alaga kong aso, si Fabian. Napatango ang dalaga. Ilang taon na siyang patay? 4 na taon na. Matagal na rin pala. Ano namang dahilan ng pagkamatay niya? Ang mga tao sa isla. Sobrang nabigla ang dalaga sa narinig. Anong ginawa nila sa kanya? Pinatay nila siya. Walang awa na pinatay nilang aso ko. Ano? Bakit naman nila ginawa yun? Dahil galit silang lahat sa amin. Sinumpaan nila kami. Dok, ano po nangyayari sa inyo? Ayos lang po ba kayo? At saka lamang bumalik sa realidad si Thaddeus nang maramdaman niya ang pagtapik ng isang nurse sa balikat niya. Hindi naman sumagot si Thaddeus. Sinubukan niya na pakalmahin ang kanyang sarili bago siya tumingin sa kanyang mga kasama. Nagpaalam siya sa mga ito. Hinubad niya ang suot na gloves na puno ng dugo maging ang coat niya. Naghugas na din siya ng kanyang kamay bago lumabas. Kahit pa medyo nangihina pa ang mga tuhod niya at kumikirot ang ulo niya dahil sa mga naaalala, ay hinarap niya pa rin ang mga anak ng pasyente na nag-aalala at takot na takot ang mga itsura. Dok, kamusta po ang mommy namin? Takot na tanong sa kanya ng isa sa 3 bata. Maayos na siya. Ligtas na ang mommy ninyo. Talaga po? Maraming salamat po sa inyo. Tila nakahinga ang 3 sa narinig at ang 2 bata pa nga ay nagyakapan. Walang anuman. Bahagya siyang ngumiti sa mga ito. Wala pa siyang malay sa ngayon at kailangan na lang natin na hintayin na magkamalay ang mommy ninyo, okay? Bagaman sobrang bata pa nila, ay masasabi ni Thaddeus na sobrang matapang ang magkakapatid na ito. And it made him smile genuinely. Bihira lang kasi ang ganitong mga bata. Nang sandaling makalayo si Thaddeus at mag-isa na lamang siya sa kanyang opisina, ay napasabunot siya sa kanyang ulo. May kung ano siyang nararamdaman. Sobrang nahihirapan siyang huminga at ang bigat ng dibdib niya. Hindi niya maipaliwanag ang pakiramdam na ito at hindi niya iyon magustuhan. Anong problema? Pumasok sa loob ng opisina niya si Doc William, ang matalik niyang kaibigan na siya ring may-ari ng hospital na ito, at nagtaka ito na makita siya na para bang sobrang malalim ang iniisip. Wala. Bakit namumutla ka? May nakita lang ako. Ano? May nagsisex naman sa may R section. Kahit kailan talaga ang ibang staff hindi na natuto. Napapailing na sabi ni William. No? So it's not about you catching someone having sex, huh? No? Naupo si Doc William sa upuan na nasa harap niya. Then what? Huminga ng malalim si Thaddeus at umiling. Nothing. Sa totoo lang ay hindi alam ni Thaddeus kung paano niya ipapaliwanag kung ano ang tunay na dahilan at nagkakaganito siya ngayon. Paano niya sasabihin na nang dahil sa simpleng pilat na kanyang nakita sa kanyang pasyente ay nawala ng lakas ang buong katawan niya at may kung anong weird na naalalang bumalik sa isipan niya. Hindi niya maintindihan. Hindi niya na talaga alam kung paano pa ang nangyayari sa kanya. Hindi niya alam kung ano bang koneksyon niya sa babaeng pasyente at ganito na lang ang nararamdaman niya ngayon. Hindi niya alam kung ano bang kinalaman ng babae na yon sa nakaraan niya na matagal niya nang nakalimutan. At wala siyang masagot sa mga katanungan sa isip niya dahil wala siyang alaala sa nakaraan niya. Wala siyang matandaan kahit isa. May dala akong pagkain para sa'yo. Masaya na sabi ng dalaga sa binata na kakabukas lang ng malaking pinto. Paano ka nakapasok dito? Halata sa boses ng lalaki na hindi ito masaya na makita ang babae. Sa gate ninyo, malamang. Sino nagpapasok sa'yo? Ang ama mo. Sabi niya hanapin na lang kita dito sa loob kasi nandito ka lang daw. Kaya pumasok na ako para ipatikim sa'yo itong niluto ko. Masarap to. Makakaalis ka na.
Malamig ang boses na pagtataboy nito. Hindi mo pa nga natitikman ang luto ko eh. Hindi pa ako aalis. Tikman mo muna to. Wala akong balak na tikman yan. Huwag kang mag-alala, hindi ko to nilason. Hindi ko lalasunin ang mapapangasawa ko, no? Para sa'yo talaga tong niluto ko. Sige na, tikman mo na. Magtatampo ako sa'yo kung hindi mo to titikman. Anak, sino bang babaeng yan? Pareho na napalingon ng dalawa nang may magsalita na babae na papaba ng hagdan. Hello po, ako po si Lola. Masaya na pagpapakilala ng dalaga nung kaharap na nito ang ginang. Lola? Nagtataka naman ng ginang dahil kakaibang pangalan niya. Opo, iyon po ang aking palayaw. Mula po sa pangalan ng Mount Losana Larga. Pamilyar ka sa akin? Talaga po? Hindi ba't ikaw ang itinuturing na anak ng diwata dahil sa iyong taglay na ganda? Opo, pero wag po kayong mag-alala, hindi po ako diwata. Iyon lamang pong palayaw sa akin ng mga taga-roon sa amin dahil halos kasing wangis ko raw ang diwata ng Mount Losana Larga. At marahil ay ama ko raw pong anak ng diwata ng bundok. Pero wala naman pong katotohanan ng lahat ng yon. Isa pong rasya ng aking ama. Na maaga lang po kaming iniwan ng aking ina kaya hindi ko po amang anak ng diwata sa bundok kung saan malapit ang aming tirahan. Paliwanag ni Lola kaya ang ina ng binatang si Lorenzo na siyang lagi niyang pinupuntahan ay napapangiti. Halata kasi sa dalagang si Lola na isa itong mabait na bata at inosente pa ang itsura nito. Ako nga pala si Maria, ang ina nitong si Lorenzo. Hindi ko alam na magkaibigan pala kayo ng anak ko. Sabi ng ginang. Opo, magkaibigan po kami. Tinulungan niya po kasi ako nang muntik akong malunod sa Isla de Vega. Hindi po kasi ako marunong lumangoy at nagkataon na naroon din po siya para sagipin ako. Nako, masaya naman ako na may kaibigan pala itong anak ko. Ang mabuti pa ay dito ka na muna magkapunan sa amin. Para naman makapag-usap pa tayo ng matagal tungkol sa inyong dalawa. Hindi ka naman siguro busy, ano? Nako, hindi po ma'am. Gusto ko nga rin po kayo na makakwentuhan. At tulad nga ng sinabi ni Maria ay sa bahay na ng mga ito naghapunan ng dalaga at sa totoo lang ay sobrang masaya ang mga ito. Maliban kay Lorenzo. Dahil si Lola na siguro ang pinakaunang tao na umapak sa tahanan nila nang walang panghuhusga ang itsura at masayang masaya pa ito na makakwentuhan sila na para bang hindi man lang ito nakaramdam ng takot na kumakalat na kwento tungkol sa kanilang pamilya. Lorenzo, pagtawag ni Maria sa anak na noon ay nakatanaw sa malayo habang nakatayo sa terasa ng kanilang bahay. Hindi mo man lang sinabi sa amin ng ama mo na kaibigan mo palang tinuturing ng mga tao na diwata ng Mount Losana Larga? Hindi ko siya kaibigan, Mama. Siya lang ang may gusto na maging kaibigan ko siya. Sagot ni Lorenzo sa malamig na boses. Wala namang masama kung papayag ka na maging kaibigan ka niya, hindi ba? Mabait naman na bata si Lola. Mukhang napaka-inosente at para talaga siyang isang diwata na walang kapintasan. Hindi sumagot si Lorenzo at binalik na sa malayo ang tingin. Magmula ang nangyaring gulo sa kanilang probinsya ay madalas nang magkulong si Lorenzo sa kanilang hasyenda. Hindi na siya halos sumalabas ng hasyenda. Tuwing gabi lang siya pumupunta sa isla na pag-aari rin ng kanilang pamilya. Nagkataon nga noong isang gabi na minsang umalis si Lorenzo sa kanilang hasyenda at pumunta sa dagat ay nakita niyang nalulunod na isang dalaga. Niligtas niya ito at magmula noong araw na iyon ay ginagambala na ng babae ang mundo niya. Iniibig mo ba si Lola? Biglang tanong kay Lorenzo ng kanyang ina. Hindi po, sumagot naman si Lorenzo. Pero nakikita ako sa mga mata mo ang tunay na sagot sa tanong ko sa'yo. Masyado po siyang mabait at inosente para sa akin. Hindi siya nababagay sa isang tulad ko na naging dahilan para maudot ang pangarap ng isang tao at mga anak niya. Huminga ng malalim ang kanyang ina dahil sa kanyang sinabi. Ilang ulit ko bang dapat sabihin sa'yo na wala kang kasalanan sa nangyari? Napatunayan na inosente ka. Kaya hindi mo na kailangan na ikulong ang sarili mo. Hayaan mo na rin ang sarili mo na maging masaya at umibig.
Ang dalagang katulad niya ay hindi nababagay sa akin. Nakatulala si Tadeos habang siya ay nakahiga sa kanyang kama. Nagising siya dahil sa kanyang panaginip at ngayon nga ay hindi maalis sa isipin niya ang lahat ng yon. Hindi malinaw sa kanyang mukha ng mga tao sa kanyang panaginip. Ngunit ramdam ni Tadeos na sobrang malapit sa puso niya ang mga yon. Lorenzo, Lola, Maria. Sa hindi malaman na dahilan ay para bang sobrang pamilyar din sa kanya mga pangalan na yon. Para bang narinig niya na kung saan at hindi niya lang talaga maintindihan. Ang mga lugar din sa kanyang mga panaginip ay hindi niya rin matandaan. Pamilyar lang din iyon kay Tadeos. Ni isa sa mga lugar na yon ay wala siyang matandaan. At ang tanong na bumabagabag ngayon sa kanyang isipan ay kung bakit napapanaginipan niya yon at kung ano ang kinalaman nun sa kanyang nakaraan. Uy, tingnan niyo. Hindi ba yung doktor na yon yung lalaki na nasa painting ng mama natin? Hindi ba siya raw ang tatay natin? Tanong ng 7 taong gulang na si Don sa kanyang mga kapatid. Ang tatlo ay nakaupo ngayon sa mahabang bench at hinihintay nila ang pagdating ng kanilang auntie. Ang tatlo ay identical triplets kaya sobrang hirap paglayunin ng itsura ng tatlo. Hindi ko alam. Sumagot si Midnight. Nagsalita naman si Day. Pero kamukhang-kamukha niya talaga yung tatay natin, Night. Siguro kaitsura lang niya. Paano kung siya nga talagang tatay natin? Hindi ba nararapat lang na lumapit tayo sa kanya, tumingi tayo ng tulong sa kanya? Nagsalita rin si Don. Bakit naman tayo lalapit sa kanya? Sa tatlong magkakapatid ay masasabi na si Midnight ang pinakaibang ugali. Hindi katulad ng mga kapatid ay seryoso na klase ng bata si Midnight at mas ginusto nito na gawa ng paraan mag-isa ang mga problema kaysa humingi ng tulong sa iba. Sa murang edad ay nagtanim ito ng galit sa ama dahil maaga nito silang iniwan. Ang akala ng triplets ay patay ng ama dahil yon ang sabi ng mga tao sa isla. Ngunit ngayon na nakita ng tatlong doktor kanina, bigla silang nagkaroon ng kutob na baka nga ang doktor na nga iyon ng kanilang ama. Dahil kung ano ang itsura ng doktor ay ganun din ang itsura ng lalaki sa painting ng kanilang ina na ama raw nilang tatlo. Ngunit nang makita nga ni Midnight na wala man lang bahid ng pagkakakilanlan sa kanilang ama, kahit na magkita na silang apat, ay may kung anong galit ang namuo sa puso ng batang si Midnight. Hindi katulad ng mga kapatid ay walang pagkasabik na naramdaman si Midnight para sa ama. Dahil ama natin siya, hindi natin kayang ipagamot mag-isa si Mommy. Si Uncle Joseph wala na rin. Sumagot si Day. Si Day ang pinakabata sa tatlo. Ito ang pinakahuling lumabas ayon sa kanilang ina. Mas matanda sila doon ng ilang minuto kay Day. Si Midnight naman ang panganay. Sumunod si Don at si Day. At ang huling lumabas sa tatlong magkakapatid ay si Day, ang pinaka-soft-hearted at sabik sa pagmamahal ng isang ama. Hindi niyo ba nakikita? Hindi niyo nga tayo nakilala. Bakit tayo hihingi ng tulong sa isang tao na hindi naman tayo nakikilala? Pero ama natin siya, Midnight. Giit ni Don. Hindi natin siya ama. Hindi siyang ama natin. Hindi niyo ba narinig ang mga sabi-sabi ng mga tao sa probinsya nun bago tayo umalis? Matagal na raw patay ang ama natin dahil ang kanilang eroplano ay bumagsak. Pero sabi ni Mommy, hindi naman patay ang ama natin. Wala raw patunay na namatay nga siya sa aksidente na yon kaya posible na buhay pa siya. At ang doktor na yan, maaaring siyang tatay natin. Sabi naman ni Dave. Sinabi lang yan ni Mommy para hindi tayo masaktan dahil wala tayong tatay tulad ng ibang mga bata. Isa pa, kung tatay nga talaga natin yung doktor na yon, di sana nakilala niya tayo. Nagtanong si Don. Paano niya tayo makikilala gayong hindi niya naman alam na nagkaroon siya ng anak? Imposible na hindi niya malaman ang tungkol sa atin. Lalo pa na ang sabi ng lahat sa isla ay ubod ng yaman ng ating ama. Pero paano nga kung hindi niya nga talaga alam? Kung hindi tayo lalapit sa kanya at hindi natin siya tatanungin,
Hindi natin malalaman, 'di ba? Hindi. Wala ni isa sa atin ang lalapit sa kanya at magtatanong kung siya talaga ang ama natin. Lalapit lang tayo sa kanya para tanungin ang lagay ni Mama. Anong pinag-uusapan yung tatlo? Bakit napakaseryoso nyo? Natigil lamang ang tatlo nang lumapit sa kanila ang ninang nilang si Miles at siya ring matalik na kaibigan ng kanilang ina na siyang nagbabantay sa kanilang tatlo at sa mommy nila. Wala po, Ninang. May tinanong lamang po sila. Gising na po ba si mommy? Si Midnight ang sumagot. Hindi pe. Nakausap ko ang nurse at hanggang ngayon ay comatose pa rin siya. Kaya magdasal na lang tayo na mamaya ay magising na siya, okay? Nalulungkot man dahil hanggang ngayon ay wala pa ring malay ang kanilang ina, ay tumango pa rin ang tatlo tulad nga ng sinabi ng kanilang ninang ay nagdasal sila para magising na agad ang kanilang ina. Doktor! Nilingon ni Thaddeus ang bata na tumawag sa kanya at napatigil siya sa paglalakad nang makita ang tatlong batang lalaki na naglalakad palapit sa kanya. Sobrang magkakamukha ang tatlo at ang pinagkaiba lamang nila ay ang kulay ng suot nilang mga damit. Yes, may problema ba? Kailan po ba makakalabas si mommy dito? Bakit hindi po ba siya nagigising? Kapag nagkamalay at magaling na siya ay maaari na siyang makalabas. Mamaya ay pupunta ako sa silid niya para tignan ang natamo niyang sugat. Ang akala nila ay isang araw lang ay magkakamalay ng pasyente na sangkot sa aksidente. Ngunit nauwi iyon sa comatose at ngayon nga ay walang senyales na magigising pa ito. Ganun pa man, ay laging sinasabi ni Thaddeus sa magkakapatid na magiging maayos din ang ina ng mga ito para hindi sila matakot at hindi na sobrang mag-alala. Malapit na po ba siyang magising? Nagtanong ulit ang isa pa sa tatlong bata. Lumuhod si Thaddeus sa harapan ng mga bata para mapantayan niya ang height ng mga ito. Oo, kailangan niya lang ng konti pang pahinga at magigising na rin siya. Bakit po maraming mga nakakabit na tube sa katawan niya? Para mas mabilis ang paggaling niya. Kung walang mga tube at aparatos na yon, ay matatagalan ang paggaling niya. Pwede niyo po bang dagdagan ng mga aparatos para mas lalo po na maging mabilis ang paggaling ni Mama? Nako, hindi pwede. Sagot niya. Magdadagdag lang tayo ng aparatos kung sobrang kailangan na kailangan ng katawan niya. Kung masosobrahan naman sa aparatos ang katawan niya, ay masama rin yun. At naiintindihan naman yun ng tatlo at hindi na pinagpilitan pa ang kanilang gusto dahil ayaw din nila na mas lalong malagay sa panganib ang kanilang ina. Sa hindi naman malaman na dahilan ay sadyang sobrang gaan ang pakiramdam ni Thaddeus sa mga batang ito. Para bang matagal niya nang kilala ang mga ito at para bang sobrang malapit na ang mga ito sa kanya. Ano pala mga pangalan ninyo? Tanong ni Thaddeus sa mga bata. Nasa hallway sila ngayon ngunit hindi naman nila nahaharangan ng mga pasyente at iba pang staffs na dumaraan pero sadyang nakukuha lang talaga nilang apat ang atensyon ng mga ito. Marahil ay dahil hindi nagkakalayo ang itsura ng apat na para bang mag-aamang mga ito. Siya po si Midnight Santoni. Sumagot ang batang kulay pula ang suot na damit sabay tinuro nito ang nakaitim na kapatid. At ako naman po si Don Santoni. At ako naman po si Day. Ang batang asul naman ang kulay ng suot na damit. Ilang taon na kayo? Malapit na po kaming mag-8. Sobrang babata pa ng mga ito. Kaya kailangan na magising ang ina nila mula sa pagka-comatose, lalo pat ang ama rin ng mga ito na kasama rin nila sa car accident ay dead on the spot. Mas lalo lang na nakaramdam ng awa si Thaddeus para sa mga batang ito. Iniisip niya kung sino pa kaya ang bantay sa mga ito ngayon na comatose ang ina nila at ang ama naman nila ay namayapa na. Kayo po, ano pong pangalan niyo, Doktor? Nagtanong si Day. Ako si Thaddeus Dawson. Thaddeus? Oo. Masaya po kami na makilala kayo, Doc. Masaya rin ako makilala kayo. Gusto po man ni Thaddeus na makausap ang magkapatid dahil alam niya na nalulungkot ang mga ito. Ngunit pagtingin niya sa suot niyang relo ay malapit na ang start ng shift niya.
kaya kailangan niya nang umalis at iwan ang mga ito. Tumayo na siya at nagpaalam sa kanila. Pasensya na, kailangan ko ng mauna dahil may pasyente pa ako naghihintay. Pero mamaya pupunta ako sa silid ng mama ninyo para tignan ang lagay niya. Intayin niyo na lang ako doon. At nang makalayo na nga ang doktor ay nagsalita ng batang si Day sa kanyang mga kapatid. Sabi sa inyo mabait ang doktor Hindi naman siya masunit at nakakatakot. Oo nga, sabi naman ni Don. Akala ko ba gusto mo siyang yakapin, Day? Natakot ako na baka magalit siya sa akin kung gagawin ko yon. Habang masaya na nag-uusap si Day at Don, ay tahimik naman na nakatingin si Midnight na naglalakad palayo sa doktor. Ilang oras nga lang lumipas at pumasok na si Tadeo sa loob ng silid kung nasa na wala pa ring malay ang babae. Nasa loob din ang mga anak nito. At ang isa pang babae na kasama ng triplets ay tila nakakita ng multong itsura habang nakatitig kay Tadeos. Check ko lang ang lagay niya. Paalam ni Tadeo sa mga ito bago siya lumapit sa kinahihigaan ng babae. Love Lara Santoni. Iyon ang pangalan ng babae na nakalagay sa record na hawak niya. Ginawa ni Tadeo sa mga dapat niyang gawin at sinantabi na lang ang kirot sa kanyang puso. Mabuti na lang at maayos naman ang vitals ng babae at hinintay na lang talaga nila na magkamalay na ito. Napatitig si Tadeo sa mukha ng babae. Kahit na puno pa ng galos at pasa ang mukha nito, ay kapansin-pansin pa rin talaga ang kagandahang taglay nito. Para siyang isang diwata na walang kapintasan. Ito na nga siguro ang pinakamagandang babae na nakita ni Tadeo sa buong buhay niya. Base lamang sa naaalala niya. Love Lara? Sa isip ni Tadeo sa bagay na bagay sa babae ang pangalan nito. Mas lalo yung gumanda dahil sa babae. Hindi naman namalayan ni Tadeos na kusa na rin kumilos ang kanyang kamay at inabot niya ang noo ng babae kung saan naroon ang pilat. Hindi niya namamalayan na hinahaplos niya na rin iyon. Marahan at maingat ang paghaplos niya sa noo nito. Gusto na rin ni Tadeos na magkamalay ng babae para matanong niya ito kung anong kinalaman ng pilat nito sa nakaraan niya at bakit parang iyon ang naging trigger para bumalik sa isip niya ang konting mga alaala na nawala sa isip niya. Maayos na po bang mami namin, Dr. Tadeos? Magigising na po ba siya? Saka lamang na ilayo ni Tadeos ang kamay niya mula sa noo ng babae nang lumapit sa kanya ang dalawang anak nito, si Day at si Don. Si Midnight ay nanatili lang sa tabi ng ninang Miles nito na hindi pa rin makapaniwala ang itsura. Oo, maayos ang lagay niya. Sa ngayon ay hindi pa natin sigurado kung kailan siya magigising kaya lagi ako nagpupunta rito para tignan ang lagay niya. Hindi pa rin lumalapit sa kanya si Midnight kaya naman napatingin si Tadeos dito. Walang emosyon ang mga mata ni Midnight habang nakatingin sa kanya. Ang mga kapatid naman nito ay lumapit sa tabi ng ina at humawak sa kamay. Kinakausap nila na gumising na ito. Ayos ka lang ba, Midnight? Tanong ni Tadeos. Magkaharap na silang dalawa ngayon dahil lumapit siya sa harapan nito. Magaling ka ba talagang doktor? Tanong naman ito sa kanya. Bakit mo naman natanong? Kung talagang totoong magaling ka, bakit hindi mo agad mapagaling si Mommy? Bakit hanggang ngayon ay wala pa rin siyang malay? Nangingilid ang luha sa mga mata nito. Huminga ng malalim si Tadeos bago siya lumuhod sa harapan nito para magkapantay-pantayan kanilang height. Masyadong malalang pinsala na natamo ng iyong mama. Pero pinapangako ko na gagawin ko ang lahat para magkamalay na siya at makasama niya na ulit siya. Pagalingin mo ang mami namin. Tuluyan ang bumagsak ang luha mula sa mga mata nito. Gusto namin siyang makasama. Para bang may kumurot sa puso niya na makita ang luha sa mga mata nito. Pangako, gagawin kong lahat para maligtas siya at makasama niyo na siya. Sinubukan ni Tadeos na hawakan si Midnight, ngunit umiwas ito at nagtago sa likod ng ninang nitong si Miles. Tiningala ni Tadeos ang dalaga na malungkot ang mga mata habang nakatingin sa kanya. Pasensya na po kayo, Doc. Huwag po kayo mag-alala, kakausapin ko ang mga bata.
Ipapaliwanag ko po sa kanilang sitwasyon ng kanilang mama, wika ni Miles. Tumayo na si Thaddeus at humingi ulit ng pasensya kay Miles at sa mga bata. At ngayon nga'y nakaupo siya sa loob ng opisina niya nang may malalim na iniisip. Hindi nila masabi kung ano ang mali at hanggang ngayon ay wala pa ring malay si Love Lara. Nagsasagawa naman sila ng maraming tests at maayos naman ang lahat ng resulta. Hindi naman ganong kalala ang impact sa ulo ng babae para mauwi sa pagkakomatos ang nangyari. Dahil ayon pa sa mga otoridad na kumuha sa babae mula sa tumaob na kotse, ay niyayakap pa raw ito ng lalaki na kasama nito sa loob ng kotse, habang ang 3 anak daw nito na nasa backseat ay nakatalon. May problema ba, Thaddeus? Tanong ni William sa kaibigan nang makita nitong natutulala at tila ba malalim ang iniisip. Sa totoo lang ay nag-aalala na si William sa ikinikilos ni Thaddeus. Noon naman kasi, kahit alam ni William na may problema si Thaddeus ay hindi naman ito umaakto ng ganito. Ngunit ang itsura niya ngayon, labis ang takot at pangamba. May iniisip lang ako, sagot ni Thaddeus. May nangyari ba? You've been acting weird lately. May hindi ka ba sinasabi na problema sa akin? Iniisip ko lang yung mga bata nung nakomatos sa babae. Nakakaawa sila. Napaupo si William sa couch at sabay sagot ng, Oo nga namatay din ang tatay nila. Mabuti na lang at andyan pa ang ninang nila para magbantay sa kanila. I want to help them. You are already helping them. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagigising. Hanggang ngayon ay wala pa rin siyang malay. Currently, this is happening because her brain is inducing reduced activity to shield her from stress and potential injury. Ipagdasal na lang natin na magigising pa ulit siya para sa mga anak niya. Huminga ng malalim si Thaddeus. Gusto niya talaga na makatulong sa triplets. Kaya ang ginawa niya ay sinagot niya na lang ang magiging hospital bill ng mga ito at mas itinoon niya pa ang atensyon sa kanila. Sa ganoong paraan lang kasi bahagyang gagaan ang pakiramdam ni Thaddeus. Nakalibing na ba ang ama ninyo? Tanong ni Thaddeus sa magkakapatid. Magdadalawang linggo nang nasa ospital ang ina ng mga ito at ngayon lang din siya nagtanong sa kanila tungkol sa ama nila. Si Uncle Joseph po, wika ni Day. Opo, inilibing na po siya ng pamilya niya. Uncle? Siya bang kasama ng mami niyo nun sa car accident? Opo, kaibigan po siya ng mami namin. Kung gano'n ay, nasaan ang ama ninyo? Hindi po namin alam. Ang sabi po ng mga tao sa probinsya namin ay patay na siya. Pero ang sabi naman po sa amin ni Mommy ay buhay pa naman po siya. Napaisip si Thaddeus sa sinabi ni Don. Kung ang lalaki na kasama ng kanilang ina sa car accident ay hindi nila tunay na ama, nasaan ang tunay na ama ng mga ito ngayon? At bakit hindi man lang nito dinadamayan ng mga anak sa ganitong sitwasyon? Good evening, sir. Gusto niyo po bang ipaghanda ko po kayo ng makakain? Tanong sa kanya ng kanyang kasambahay nang makapasok si Thaddeus sa loob ng bahay niya. Hindi na po, manang. Busog pa naman po ako. Magpapahinga na lang po muna ako. Sigurado po ba kayo, sir? Opo. Sa totoo niya, mula kaninang umaga ay wala pa siyang kain. Ngunit ewan ba niya? Talagang wala siyang gana na kumain. Mula pa noong 1 linggo ay wala siyang gana na kumain at pakiramdam niya ay sobrang pagod na pagod ang katawan niya. Para bang wala siyang lakas dahil sa mga napapanaginipan niya. Pinipilit niya lang talaga ang sarili niya na pumasok sa trabaho dahil nangako siya sa 3 bata na siya lagi ang titingin sa lagay ng kalusugan ng ina ng mga ito. Marami ang mga napapanaginipan ni Thaddeus. Lahat ng iyon ay tungkol sa buhay ng lalaking si Lorenzo at ng babaeng kasintahan nitong si Lola. At sa bawat mga pangyayari sa buhay ng dalawa sa kanyang panaginip ay para bang sobrang apektado si Thaddeus. Ang hiling lamang ni Thaddeus ay magkaroon lamang siya ng isang mahimbing na tulog nang hindi siya ginugulo ng kanyang mga panaginip para bumalik ang lakas niya at makapagtrabaho na ulit siya ng maayos. Pero hindi talaga siya pinapatahimik dahil ngayon nga
ay nangyayari na naman yon. Napapanaginipan niya na naman ulit yon. Mahal kita, Lorenzo. Kahit anong sabihin ng iba, mahal kita. Naiiyak at puno ng emosyon na sabi ni Lola sa binata. Pero kung hahayaan mo ang sarili mo na mas lalo akong mahalin, ay magagalit din sa iyo ang mga tao dahil sa bintang nila sa aking pamilya. Wala akong pakialam. Kung kagalitan man ako ng buong mundo, Lorenzo, mahal kita. Kahit anong mangyari, mahal kita. Marami ang may hadlang sa kanilang dalawa. Pakiramdam nga ng dalawang pusong nag-iibigan na maging ang mundo ay humahadlang na rin sa kanilang pagmamahalan. At ang makita ang labis na paghihirap ng dalawang puso ay mas lalong nagpapahirap kay Thaddeus. Para bang hindi na siya makahinga. Hindi siya magising-gising at tagaktak na ang pawis sa kanyang noo. Pero maraming ang humahadlang sa ating dalawa. Hindi tayo pwede. Kung mananatili ka sa tabi ko, ay mas lalo ka lang masasaktan. Isusumpa ka rin ng mga tao. Ayokong nasasaktan at nahihirapan ka. Wala akong pakialam. Matigas ang sagot ni Lola. Mahal na mahal kita. Pangako ko sa'yo na kahit anong mangyari, kahit subukan man tayong paghiwalayin ng taga-buong isla at kahit pa ng mundo, mananatili ako sa'yo. Wala akong ibang lalaking mamahalin kundi ikaw lamang. Umiling si Lorenzo. Umalis ka na. Iwan mo na ako. Bakit kailangan mo ba akong ipagtulakan palayo sa'yo, Lorenzo? Nakahanda akong talikuran ng mundo para sa'yo. Bakit ang hirap sa'yo na maging matapang at hayaan ang iyong sarili na mahalin din ako? Bakit pa ulit-ulit na pinagtutulakan mo na lang ako palayo sa'yo? Puno ng sakit ang boses ni Lola. Sobrang hirap na ito dahil ang lalaking pinakamamahal at ang lalaking nakahanda niyang pagbuwisan ng kanyang buhay at ang lalaki na gusto niyang makasama habang buhay, kahit pa ang ibig sabihin ay kakagalitan siya ng mga tao at kahit sariling magulang niya, ay pinagtutulakan lang siya palayo. Dahil mahal din kita. Kung mahal mo ako, bakit kailangan mo ilayo ang sarili mo sa akin gayong alam mo naman na ikaw ang kaligayahan ko? Dahil ayoko masira ang buhay mo. Tinalikuran ako ng magulang ko, Lorenzo. Pinili ko na magalit sila sa akin para sa pagmamahal ko sa'yo. Kaya wala nang ibang pwedeng makapanakit sa akin kundi ikaw lang. Kung mawawala ka sa akin, ay tiyak na masisira ang buhay ko. At hindi na nga rin napigilan ni Lorenzo ang nararamdaman dahil sa sinabi ng dalaga. Sa wakas, ay pinili niya na rin ipaglaban ang pagmamahal nilang dalawa para sa isa't isa. Matapos ang pagpipigil, hinayaan niya na rin na maging masaya siya sa piling ng dalaga na kanyang pinakamamahal. Kahit marami ay nagalit, kahit maraming may ayaw ay hinayaan niya ang sarili na mahalin din si Lola. Kahit marami ang may hadlang ay naging masayang dalawa, ngunit sadyang sa buhay ay walang permanente. Maging ang kasiyahan ay hindi nagtatagal. Dahil sa panaginip ni Thaddeus, ang huli niyang nakita bago siya nagising ay ang lumuluha na si Lola. Doc, sigurado ka po bang wala pang pamilya si Doc Thaddeus? Habang naglalakad si Thaddeus ay narinig niya ang usapan ng mga nurse kaya natigil siya sa paglalakad para pakinggan sila. Tinatanong ng mga ito si Doc William. Oo, he's single. Bakit niyo naman natanong? Hindi po ba sa ibang bansa siya nag-aral? Kamakailan lang din po kayo naging magkaibigan. Paano kung may nililihim po pala siyang pamilya at ayaw niya lang talaga na ipaalam sa inyo? Matagal ko na siyang kilala, sagot ni Doc William. Alam ko na wala pa siyang pamilya. Kaya saan niyo naman nakuha ang mga ganyang ideya, ha? Kung ganun po, bakit po kaya sobrang kamukha niya yung 3 anak ng comatose na patient? Unang tingin ay aakalain mo talagang anak niyang mga bata. Hindi na nagpakita si Thaddeus sa kanila. Ngayon nga ay kine-question niya rin ang sarili niya kung bakit nga ba kamukha niya mga bata na hindi niya naman kaano-ano. Hindi kaagad iyon napansin ni Thaddeus noong una.
Ngunit marami na pala ang ibang nakapansin na sobrang laki ng pagkakahawig sa kanya ng mga bata. Ano? Ano bang sinasabi mo? Gulat na sabi ni Doc William sa kanya. I want a DNA test. Pag-ulit naman ni Thaddeus sa una niyang sinabi. Para saan? Gusto kong malaman kung anak ko ba talaga mga bata. At bakit naman bigla mong naisip na anak mo sila gayong halata naman na hindi mo sila kaano-ano? Ang ama nila ay namatay sa aksidente, hindi ba? Hindi nila ama ang lalaking kasama ng kanilang nanay sa sasakyan nung aksidente ito. Ayon mismo yan sa mga bata. Seryoso na sinabi ni Thaddeus. At pakiramdam ko rin ay may connection sila sa akin. Hindi ko lang maipaliwanag kung anong klaseng connection itong nararamdaman ko sa kanila ngayon. Kaya, gusto ko na magpa-DNA test. I need a confirmation. Napagdugtong-dugtong ni Thaddeus ang lahat ng mga nangyayari sa panaginip niya. Bagaman hindi pa nga malinaw sa isip niya ang mukha ng mga tao roon, ay naisip niya na baka ang lahat ng mga panaginip niya ay kung ano talaga ang mga nangyari sa kanya noon. Baka yun talagang alaala niya na nawala sa kanya. At baka rin si Love Lara ang may malaking koneksyon sa nakaraan niya, kaya ganoon na lamang kagaan ang pakiramdam niya sa kanya at sa mga anak nito. Ang weird lang kasi talaga isipin na sobrang gaan ang pakiramdam niya sa mga bata kahit hindi niya pa sila lubusang kilala. Alam din kasi ni Thaddeus sa sarili na hindi siya mahilig sa mga bata, ngunit pagdating sa triplets ay sadyang magaan ang loob niya. At dahil nga sa sobrang seryoso niya sa gusto niyang mangyari, ay sinuportahan na lamang siya ni William. Bago ang DNA test ay humingi pa muna sila ng permiso sa ninang ng mga bata na nagulat, ngunit pumayag din naman sa huli. Anong resulta, Thaddeus? Tanong ni William kay Thaddeus na noon pa man ay naging tuod na sa kinatatayuan habang hawak-hawak ang resulta ng DNA test. Matapos nga ang ilang linggo ng paghihintay, sa wakas, hawak na ni Thaddeus ang resulta at hindi siya makapaniwala sa nakita. Nagtaka naman si William sa reaksyon niya kaya kinuha nito ang papel mula sa kamay niya at maging ito ay nagulat at natigilan. Paanong naging anak mo sila? Kumpirmado sa resulta na ang mga bata ay tunay niyang mga anak. Hindi mo ipaliwanag ni Thaddeus kung ano ang nararamdaman niya ngayon matapos niyang makita ang resulta. Nabuhay siya na ang buo niyang akala ay mag-isa na lang siya sa mundo. Nabuhay siya sa mga bagong alaala at nabaon sa limot ang nakaraan. Masaya siya dahil hindi naman pala talaga siya mag-isa sa mundo at mayroon siyang pamilya, pero at the same time nakakaramdam siya ng lungkot dahil hindi niya agad nakilala ang mga anak niya. Hindi niya man lang naaalala na may pamilya siya. At masaya rin siya dahil sa wakas, matapos ang ilang taon, mabibigyang linaw na rin kung sino talaga siya matapos mawala ang mga alaala niya. Ano pong problema, Dr. Thaddeus? Nagtataka na tanong sa kanya ni Midnight na noong pagpasok niya sa silid kung nasaan ang ina ng mga ito ay niyakap niya ang tatlo ng sobrang higpit habang siya ay lumuluha. Patawarin niyo ako. Lumayo siya sa mga ito at isa-isa niyang hinawakan ang mukha ng tatlo. Patawarin niyo ako kung hindi ko agad kayo nakilala, mga anak ko. Halata sa mukha ng tatlo ang sobrang gulat sa sinabi niya. Halos hindi makagalaw ang tatlo at ang luha sa mga mata ni Don at Day ay agad na nasipag-unahan sa pagtulo. Muli ring yumakap ito sa ama. Kung ganon, kayo po talagang ama namin? Tanong ni Midnight. Nabagaman gulat ay naluluha, hindi na lumapit sa ama. Tumango si Thaddeus. Oo, ako ang ama ninyo. Dahil sa sinabi ni Thaddeus ay mas lalong lumakas ang pag-iyak ng dalawang anak niya na nakayakap sa kanya. Maging si Midnight ay tuluyan na rin na bumuhos ang luha. Patawarin niyo ang daddy kung hindi ko agad kayo nakilala. Patawarin niyo ako, mga anak. Nagbigay ng space si Day at Dawn para kay Midnight para mayakap niya rin ito. May pag-aalangan ang itsura ni Midnight ngunit kalaunan ay lumapit din ito sa kanya at niyakap din siya ng mahigpit.
Walang tigil sa pagbuhos sa mga luha ni Thaddeus habang nasa mga bisig niya ang kanyang tatlong anghel. Walang mapagsidla ng saya na nadarama niya ngayon na kasama niya na ang mga anak niya. Napakasaya at sarap sa pakiramdam ngayon na yakap niya ang kanyang mga anak. Masaya sa pakiramdam ang malaman na may anak na siya. Maging si Miles sa noon ay nakatingin sa tatlo ay hindi na rin napigil ang luha. Kung talagang ikaw nga ang ama namin, bakit hindi niyo agad kami hinanap? Bakit pinaniwala niyo mga kapatid ko na patay na kayo? Umiiyak pa rin na tanong sa kanya ni Midnight. Patawarin niyo ako kung nagawa ko kayong kalimutan at lumaki kayo na wala ako sa tabi ninyo. Nagkaroon ako ng amnesia dahil sa isang aksidente. Nawala ang lahat ng mga alaala ko at lahat ng mga natatandaan ko ay tungkol lamang sa mga pangyayari sa buhay ko mula nang magising ako sa ospital. 7 taon ang nakaraan. Hanggang ngayon ay hindi pa rin bumabalik ang lahat ng mga alaala ko. At ang ilan sa mga natatandaan ko ay ang tungkol sa mga panaginip ko. Ipinaliwanag ni Thaddeus ang lahat sa kanyang mga anak para hindi nila isipin na gusto niyang kalimutan sila. Matalino na mga bata ang kanyang mga anak kaya naintindihan nito ang lahat ng nangyari sa kanya. At maging si Midnight na nagtanim ng sama ng loob sa ama ay nauunawaan din ang lahat. At ang galit sa puso ng mga bata ay parang yelong natunaw nang sandaling maramdaman nito ang init sa bisig ng kanilang ama. Sa mahigit 8 taon nila sa mundo, ngayon ang unang beses na nayakap nila ang kanilang ama. Ngayon ang unang beses na narinig nila na tawagin sila nitong mga anak at marinig na sabihin nitong mahal sila nito at yun na siguro ang pinakasarap pakinggan. Sa wakas, kasama na rin nila ang kanilang ama. Susunod din sa atin si Love Lara, anak. Pinapaayos ko lang mga papeles niya dahil nagkaroon ng problema. Huwag ka nang masyadong malungkot. Hindi rin naman matagal ang proseso ng papeles at magkakasama rin agad kayo. Sabi kay Lorenzo ng kanyang ina na si Maria. Naiisip ko lang po. Magandang desisyon po ba na umalis na tayo ng bansa? Tanong pa ni Lorenzo. Tapos na ang 13 taon na sinabi sa atin ng gobyerno na kailangan nating manatili sa lugar na yon. Dapat lang na umalis na tayo para magkaroon kayo ng tahimik at maayos na buhay ni Love Lara. Gusto namin ng iyong ama na magkaroon kayong dalawa ng pamilya sa malayong lugar at mamuhay ng mga magiging anak ninyo ng malayo sa gulo at mga panghuhusga. Kasalukuyang nasa eroplano nga sila ng kanyang pamilya paalis ng bansa para magkaroon ng bagong buhay sa ibang bansa, malayo sa bangungot na meron sila sa kanilang probinsya. Ngayon lang sila nagkaroon ng permit para makaalis sa bansa dahil ang sinabi sa kanila ng government noon ay kailangan nila na manatili sa bansa at isla bilang parusa sa kanila dahil hindi sila nakulong. Hindi pa nila kasama ang kanyang kasintahan dahil nagkaroon ng problema sa papeles nito. Ngunit nangako naman si Lola na susunod ito sa kanila. Sa totoo lang, hindi magkahalang saya at lungkot ang nararamdaman ngayon ni Thaddeus. Masaya siya dahil makakaalis na siya sa lugar na nagbigay ng bangungot sa kanya at dahilan para masira ang buhay niya. At malungkot dahil iiwan niya ang lugar na kinalakihan niya na kahit pa nagbigay ng bangungot sa kanya ay nahubog naman siya na isang matatag na tao. Pero iniisip na lang ni Lorenzo na sa bagong bansa kung saan sila maninirahan ay mabubuhay sila ng mas masaya ni Lola at ng kanilang mga magiging anak. Ngunit sadyang hindi niya talaga matatakasan ang kasalanan niya. Sadyang hindi papayag ang mundo na hindi siya nahihirapan. Nagkaroon ng problema ang kanilang sinasakyan na eroplano at bumagsak yon sa malawak na karagatan. Ang huling pangalan na binanggit ni Lorenzo bago tuluyan na bumagsak ang eroplano ay ang pangalan ng babaeng kanyang pinakamamahal. Nang magising si Thaddeus mula sa panaginip niyang yon ay tagaktak ang pawis sa kanyang noo at mahina ang buong niyang katawan. Hanggang ngayon ay malinaw sa kanya ang lahat ng nakita sa panaginip. At malinaw na nga sa kanya na ang tauhan sa panaginip niya ay silang dalawa ni Love Lara. Hanggang ngayon ay pakiramdam ni Thaddeus. Oo, sa totoo niyang pangalan ay Lorenzo kung paano bumagsak ang eroplanong sinakyan nila.
Tinatawagan ni Thaddeus si William kahit na madaling araw na yon. Matapos malaman ni William ang dahilan kung bakit niya ito tinatawagan, ay kaagad na pumunta sa bahay niya si William at doon ay ipinaliwanag nito ang lahat sa kanya. Sinabi nito na ang magulang ni William ay kaibigan ng kanyang mga magulang. At ang huling bilin sa kanila ng magulang niya bago sila binawian ng buhay ay ang tulungan at iligtas siya. Hiniling din nila na ilayo siya sa lugar na kinalakihan niya para malayo siya sa mga nagnanais na gusto siyang saktan dahil sa kasalanan na hindi niya naman sinadyang gawin. Nangako rin si William sa mga magulang nito na gagawin ang lahat para tulungan at protektahan siya sa abot ng makakaya dahil iyon din ang huling-hiling ng mga magulang nito bago sila mamatay. Matapos ang 2 taon na komatosya, ay nagising siya sa katauhan ni Thaddeus na walang ala-ala na nag-aaral ng pagkadoktor. Ngunit wala ring nagawa si William noong ginusto ni Thaddeus na tumira sa Pilipinas matapos maging isang ganap na doktor. Hindi mapigil ni William ang kapalaran ni Thaddeus na makasama ang mahalagang tao sa buhay nito. At siguro nga isang magandang desisyon ang naging pasya niya na suportahan si Thaddeus na bumalik ng bansa dahil makakasama na nito ang triplets nito. Sa wakas ay hindi na nararamdaman ni Thaddeus na mag-isa lang ito sa mundo. I want to know everything about my past, sabi ni Thaddeus matapos niyang marinig ang lahat ng paliwanag ni William sa kanya. Sigurado ka bang handa ka nang malaman ang lahat patungkol sa nakaraan mo? Marahan naman na pagtango ang sagot niya. Gusto ni Thaddeus na maalala niya ang lahat at masagot ang mga katanungan niya na bumabagabag pa rin sa kanya. Gusto niyang malaman kung ano ang punot dulo ng lahat at bakit nauwi sa ganon ang kanilang buhay. Sa tingin ko, ay hindi ako magiging isang mabuting ama kung hindi ko pa lubusang kilala ang aking sarili. At pumayag si William na tulungan siya nito. Habang naging isang mabuting ama si Thaddeus sa kanyang mga anak at habang inaalagaan niya rin ang wala pang malay na ina ng kanyang mga anak, nagpadala rin siya ng maaaring mag-imbestiga patungkol sa nakaraan niya sa lugar na sinasabi sa kanya ng kanyang mga anak kung saan daw sila nakatira noon bago nagpasya si Lola na lumuwas ng Maynila. At ngayon ay kaharap na nga nilang matanda na dati raw kasambahay ng kanyang mga magulang. Ang matanda na maaaring makasagot sa lahat ng mga katanungan ni Thaddeus. Kung ganon, ikaw na palang nag-iisang anak na mo mababait kong naging amo noon. Maluha-luha pa na sabi ng matanda habang nakatingin sa kanya. Maputi na ang buhok ng matanda ngunit malakas pa naman ito at matalas pa ang memorya. Napakalaki na ng pinagbago mo. Ako ang dating nag-aalaga sa'yo. Pag-abala mga magulang mo sa kanilang mga trabaho. Ang kaso nung umalis kayo para sa ibang bansa tumira, hindi ako nakasama sa inyo dahil may mga apo rin ako na kailangang alagaan at hindi ko sila maaaring iwan. Masaya akong makita na maayos ka at nagawa mong makaligtas mula sa trahedya. Sinubukan ni Thaddeus na halukayan ang lahat ng maaari niyang mahalukay sa isip niya. Baka sakaling matandaan niya ang matandang ito, ngunit kahit anong gawin niya ay wala siyang matandaan. Ni hindi nga niya tanda kung sinong matanda na ito. Sumakit na lang ang ulo niya sa kakaisip, ngunit sadyang wala siyang matandaan. Napansin naman ni William ang discomfort sa mukha niya na para bang may gusto siya na alalahanin, ngunit kahit anong gawin niya ay wala siyang matandaan kaya nagsalita ito para ipaliwanag sa matanda ang nangyari. Wala po siyang maalala tungkol sa nakaraan niya. Nabura po ang lahat ng mga alaala niya dahil sa natamo niyang pinsala noon. Kaya hindi po niya matandaan ang lahat ng mga sinasabi niyo ngayon. Bumakas ang awa sa mukha ng matanda dahil sa narinig. Pasensya na at hindi ko alam na ganun palang nangyari sa'yo. Ayos lang po yun. Masaya rin po ako na dahil sa mga sinabi niyo ay nagkaroon ako ng ideya tungkol sa akin nakaraan. Nagsalita pa si William. Kaya ka po namin ipinadala dito dahil may mga katanungan kami na nais itanong sa inyo. Para mas mabigyan na rin ng linaw kung ano ba talagang nangyari kay Thaddeus o Lorenzo matapos ang aksidente na nangyari sa kanila at bago na walang alaala niya. Batid ni Thaddeus na magiging mahirap tanggapin para sa kanyang magiging revelation pero hinandanan ni Thaddeus ang sarili sa mga maaari niyang marinig. Ang
Ang pamilya ng mga Vasquez ay pinakamayaman sa Isla de Vega. Ngunit ganoon pa man ay maraming nagtataka sa mga buhay nila dahil sa kanilang estado sa buhay. May impluwensya sila, kaya naman ay maraming nainggit sa kanila. At maraming may gusto na mawala sila kahit na mabait naman ang pamilya nila. Noong ang kanilang nag-iisang anak ay 8 taong gulang pa lamang, ay ang isa sa mga dating tauhan ni Don Vasquez ang kumidnap dito. Ayon sa ibang mga kasambahay noon ay nagawa yun ni Rene dahil nagalit ito nang tanggalin ito sa trabaho ni Don Vasquez. Pero kung tutuusin ay kasalanan niya rin yun dahil sa pagiging tamad niya sa trabaho. Nagawang makatakas ni Lorenzo mula kay Rene at nakakuha rin ng bata ang baril ni Rene. Noong binalak ni Rene na patayin ang kawawang bata, ay mabilis ang naging kilos noon ng 8 taong gulang pa lamang si Lorenzo. Kaya nakalabit nito ang gatilyo ng baril na tumama sa dibdib ng matandang si Rene. Dahilan iyon para mawalan nito ng buhay. Habang nakikinig si Tadeo sa kwento ng matanda, ay walang tigil sa pagbuhos sa mga luha niya, lalo na nang malaman niya na ang dahilan ng lahat ng ito ay dahil sa may napatay siya sa murang edad. Inako ni Don Vasquez ang nangyari at sinabi na ito ang nakabaril kay Rene. Pero defense lang dahil gusto nito na patayin ang kanyang anak. Silang mag-ama. Napatunayan din naman na defense lang ang nangyari dahil magaling ang naging abogado ng iyong ama. Hindi nakulong si Don Vasquez at nagbayad lang ng malaking halaga. Dagdag sa parusang ibinigay ng batas. Maliban sa pagbayad ng malaking halaga, ay ang kasunduan na hindi makakaalis ng isla at bansa ang buong pamilya. Mananatili sila roon sa loob ng 13 taon. Bagaman napatunayan na nga na ang pagkamatay ni Rene ay hindi sinasadya at defense lang, ay nagalit pa rin ang mga taga-isla sa kanila. Ang anak ni Rene na sa tingin namin ay kasabwat ng ama sa plano na pagkidnap kay Lorenzo ang siyang pasimuno sa galit sa mga Velasquez. Ginawa nilang impyerno ang buhay ng buong pamilya na hindi na lumalabas ang bahay si Lorenzo dahil sa takot sa mga tao roon. Kinawawa nila ang bata. Pinatay nila ang lahat ng mga naging alaga nito, lalo ng pinakamalapit sa kanya. Walang awa na tinapos din nila ang buhay nito. Halos hindi ma-imagine ni William kung anong buhay ang meron si Lorenzo noon bago ito nawala ng memorya. Base sa mga kwento ng matanda, ay sobrang nakakadurog ng puso ang lahat ng pinagdaanan ni Lorenzo dahil lang sa pagkakamali at pagtanggol sa sarili. Habang nakatingin si William kay Tadeo sa puno ng luha ang mga mata, ay nasasaktan din siya. Nang matapos ang 13 taon, naging malaya ang pamilya na makaalis sa bansa. Pagpatuloy na matanda sa kwento. Ang boses nito ay nanginginig na rin habang inaalala ang lahat. At sa kagustuhan nga na lumayo sa lugar kung saan maraming mga nagtatangka sa buhay nila, lalo na sa buhay ng kanilang nag-iisang anak. Napagpasyahan na ibenta na ang kanilang mga ari-arian at umalis ng bansa. Ngunit doon naman nangyari ang trahedya sa buhay nila. Bumagsak ang sinasakyan nilang eroplano at inakala ng lahat na maging si Lorenzo ay nasawi rin sa nangyari. Noong nasa isla pa po ang mga Velasquez, wala po ba silang pamilya na maaaring makatulong sa kanila? Tanong ni William. Umiling ang matanda. Sa kasamaang palad ay maging ang malayo nilang pamilya ay may galit sa kanila dala ng sobrang pagkainggit. Nag-iisang anak lang, pareho ang magulang ni Francisco. Ang kamag-anak ng kanilang mga lolo at lola ay malaking galit sa pamilya dahil gusto nilang maangkin ang yaman ng mga Vasquez na nagawa nga nila noong inakala nilang namatay na rin si Lorenzo. Mariin na lumunok si Tadeos. Pakiramdam niya ay may kung ano na nakaharang sa lalamunan niya. Si Lola, noong inakala ng lahat na namatay ako, may naging balita po ba sa kanya? Oo. Ikakasal na sana silang dalawa ni Lorenzo noon ang mangyaring trahedya na sumira sa pangarap nilang dalawa. Labis na nasaktan si Love Lara, o mas kilalang Lola, nung malaman niyang nasawi ang kanyang kasintahan. Halos mabaliw siya noon. Pero nilakasan niya ang loob niya lalo na nung nalaman niya na siya'y nagdadalang tao. Binuhay niyang mag-isa ang 3 niyang anak kay Lorenzo. Kahit na siya rin ay isang kapuspalad at puro panghuhusgang natanggap niya mula sa mga tao sa isla. Ngunit nung nagpasya sila na lisanin ng isla,
at magbagong buhay sa syudad, ay wala na akong naging balita patungkol sa kanya. Sa isip ni Thaddeus, kung masakit na ang nangyari sa kanya, ay higit na mas masakit siguro ang pinagdaanan ni Love Lara. Binuhay nito ang kanilang anak ng mag-isa at sa halip na kaawaan ay hinusgahan at inilipusta pa ito ng mga tao. Labis ang paghanga ni Thaddeus sa lahat ng sakripisyo ni Lola at hindi niya alam kung paano niya ito mapapasalamatan sa lahat ng mga naging sakripisyo nito. Sana lang ang magkamalay ng babaeng minahal niya para makahingi siya ng tawad sa pagdimot dito at sa lahat ng mga masamang nangyari dito. Pinatay mo siya! Mamamatay tao ka! Isa kang anak ng dyablo! Wala kang awang bata ka! Paano mo nagawa na nakapatay ng tao? Iyon ang paulit-ulit na sigaw ng mga tao sa noon ay 8 taong gulang na si Lorenzo. Nakakalabas lamang ng ospital dahil sa murang edad ay nagkaroon ito ng major depression and anxiety caused by the traumatic events. Ngunit pagbalik sa kanilang mansyon ay ang mga tao sa isla ay nakaabang na sa labas ng kanilang gate para isigaw ang mga katagang yon sa kawawang bata. Hindi! Walang kasalanan ng anak ko. Hindi niya pinatay ang lalaki. Sigaw ng kanyang ama. Niyakap naman si Lorenzo ng kanyang inang umiiyak. Ngunit kitang-kita ng 2 mata ko kung paano niya kinalabit ang gatilyo. Nang dahil sa kanya ay namatay ang ama ko. Mamamatay tao ang batang yan. Sigaw ng anak na Rene na siyang pasimuno sa pag-aalsa laban sa kanilang pamilya. Hindi siyang bumaril sa kanya. Sa akin nanggaling ang bala. Ginawa ko lang yun para protektahan ang anak ko laban sa kanya dahil balak niyang patayin ang anak ko. Kaya walang kasalanan ang anak ko rito. Ang nangyari ay self-defense lamang. Iyon ang totoo. Sinubukan dukutin ng lalaki na ngayon ay wala ng buhay ang noon ay 8 taong gulang pa lamang na si Lorenzo. Labis kasi ang pagkaingit ni Rene sa mga Vasquez dahil sa ubod ng yaman ng pamilya at bukod pa roon ay may sama ng loob din si Lito dahil dating nagtatrabaho sa mga Vasquez. Ngunit dahil sa paulit-ulit na pagkakamali ay naging dahilan para matanggal sa trabaho si Rene. Nang dahil nga roon ay nagkaroon ng masamang plano si Rene. At iyon ay ang dukutin ng batang si Lorenzo para makahingi ng ransom sa mga magulang nito. Ngunit matalino at matapang ang batang si Lorenzo. Mabilis itong nakatakas mula kay Lito at naagaw din ito ang baril mula sa matanda. At nung akmang papatayin na ni Rene ang bata ay inunahan na ito ni Lorenzo at kinalabit ang gatilyo ng baril habang nakatutok rito. Huli na rin nang dumating ang kanyang ama para tulungan siya. Wala nang buhay ang matandang si Rene. Namatay ito dahil sa tama ng baril na diretsyong tumama sa dibdib nito. Nagmula sa bala ng baril na hawak ni Lorenzo. Pero dahil sa masyado pang bata ay inako ng kanyang amang nangyari. Dahil nga sa alam din ng kanyang ama na self-defense lang yon at hindi magagawa ni Lorenzo ang pumatay sa murang edad. Ginamit ng kanyang ama ang koneksyon at pera para hindi maparusahan ng batas at hindi makulong ang kanyang ama. Dahil sa labis na galit ng mga tao sa nangyari ay sinumpa sila nito. Sumumpa ang mga tao sa isla na gagawin nilang impyerno ang kanilang mga buhay na ginawa nga nila. Ang kawawang batang si Lorenzo na pinagtanggol lang naman ang sarili laban sa taong nagnanais sasaktan at patayin siya ay naging impyerno ang buhay. Mamamatay tao! Vasquez, mamamatay tao! Sunugin! Sunugin! Tama! Dapat lang na mamatay ang buo nilang pamilya dahil sila ay mga mamamatay tao. Marami ang mga nagtangkang patayin ng kanilang pamilya, lalo na si Lorenzo. Ngunit walang nagtagumpay dahil sa mayaman ng mga Vasquez at maraming koneksyon. Isa pa ay protected pa rin ang pamilya ng gobyerno. Gustuhin man ng pamilya na umalis sa isla na yon dahil sa mga pagbabanta sa buhay nila, ay hindi nila magawa dahil sa utos ng gobyerno na kailangan nilang manatili roon at kailangan nilang mapaniwala ang mga tao na inosente nga talaga sila. Kailangan nilang makuha ang kapatawaran ng mga tao at kung aalis sila ay mas lalo lamang nilang pinatunayan na may kasalanan nga sila. Naging impyerno ang buhay ng pamilya, lalo na ang buhay ng batang si Lorenzo na puro mga masasakit na salita at panghuhusga ang narinig mula sa mga tao. Lumaki si Lorenzo na may malaking takot sa mga tao. Wala siyang pinagkakatiwalaan sa takot na
Lahat ay gusto siyang patayin. Naging tahimik at mapag-isa ang kawawang bata. Wala itong mga naging kaibigan at sinumpa na rin nito ang sariling buhay dahil lahat ng mga mahahalaga dito ay pinatay ng mga tao sa isla. Ngunit ang lahat ng iyon ay nagbago nung makilala ni Lorenzo ang itinuturing na diwata ng kabilang isla na siyang hindi naniniwala sa bintang ng mga tao. Ang dalaga ang tanging nagmahal sa kanya ng totoo at magparamdam sa kanya ng kasiyahan. Nang dahil kay Lola ay muling minahal ni Lorenzo ang buhay. Muling nagkaroon ng saysay ang buhay niya pero hindi naman nagtagal ang lahat dahil noong masaya na silang dalawa, noong handa na silang magpakasal at bumuo ng sariling pamilya, ay saka naman ang mundo na mismo ang humadlang sa kasiyahan nilang dalawa. Daddy, bakit parang sobrang tagal lang natutulog ni Mommy? Tanong sa kanya ng kanyang anak na si Day habang buhat-buhat niya ito. Konting tiis pa ha at magigising na rin ang Mommy ninyo, okay? Huwag na lang kayong titigil sa pagdasal para sa mabilis niyang paggaling. Opo, Daddy. Every night po kami nagpipray na sana po ay gumaling na si Mommy para po makasama na po natin siya para makomplete ng family na po tayo. Sabi naman ni Don. Mabilis nga naging malapit sa kanya ang kanyang mga anak at hindi rin siya nahirapan sa pag-a-adjust sa mga anak niya dahil mamabait silang bata. Si Midnight lang ang medyo malayo ang loob sa kanya noong una. Ngunit nakuha niya rin ang loob nito kalaunan at ngayon nga ay halos ayaw na humiwalay sa kanya ng kanyang mga anak. Sobrang na-enjoy ni Thaddeus ang pagiging ama sa mga anak niya. Dati noong wala pang mga alaala niya, ay hindi sumagi sa isip niya na magkakaroon ng sariling pamilya. Ngunit ngayon na naranasan niya na kung paano maging isang ama, ayun na siguro ang pinakamaganda na nangyari sa buhay niya. Sobrang maswerte siya sa mga anak niya at ngayon ang hiling na lang nila ay magkamalay na si Lola para mabuo na ulit ang kanilang pamilya. Daddy, gising na po si Mommy! Mommy! Nakayakap kay Thaddeus ang kanyang mga anak na gumalaw ang kamay ni Lola at dahan-dahan nito na minulat ang kanyang mga mata. Masayang umiiyak ang mga anak nila habang si Thaddeus naman ay maluha-luha na rin pero kailangan niya na pakalmahin ang sarili at gawin ang trabaho niya bilang isang doktor. Masaya ako nagising ka na. Nakangiting sabi ni Thaddeus. Ang tagal namin hiniling na magkamalay ka na. Masayang masaya ako nakasama ka na ulit namin. Nakatitig lang sa kanya si Lola. Ang mga mata nito ay puno ng pagtataka at para bang hindi pa ito makapaniwala sa nakita. Hanggang sa natapos na ni Thaddeus ang dapat niyang gawin at nasiguro niya na ligtas na nga ito, ay nakatingin lang ito sa kanya. Inabot ni Thaddeus sa mukha nito at masuyo itong hinaplos. Kailangan mo uminom ng tubig. Kaya mo bang bumangon? Wala siyang sagot na natanggap, ngunit tumulo ang mga luha sa mga mata nito. Nadagliri naman na pinahid ni Thaddeus. Bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo? Umiling si Love Lara. Totoo ba itong nakikita ako ngayon? Talaga bang kasama ka na namin ng mga bata? Mahina pa ang boses nito at mas lalo yung humina dahil sa pag-iyak nito. Huwag ka nang umiyak. Sabi pa ni Thaddeus sa mababang boses. Sabay pinunasan niya ang luha sa mga mata nito. Oo, totoong kasama niyo na ako ngayon. Nandito na ako. Hindi na ulit ako mawawala sa tabi ninyo. Tumaas ang kamay ni Love Lara para hawakan ang mukha niya. Dumukwang naman si Thaddeus para maabot nito ang mukha niya. Hinaplos iyon ni Love Lara. Puno pa rin ng pagmamahal at pangungulila ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Tumulo rin ang mailiinit nitong luha mula sa kanyang mga mata kaya pinunasan din ito iyon. Sa haba ng panahon na sila ay nagkamalay, walang pinagbago ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Punong-puno pa rin iyon ang pagmamahal sa kanya. Masaya akong buhay ka. Masaya akong kasama na ulit kita. Kasama ka na namin. Mahinang sabi ni Love Lara. Ang luha sa mga mata ay mas lalong dumami. Masaya rin ako nagbalik ka sa akin, Love Lara. Masayang masaya akong nagbabalik ang nag-iisang diwata ng buhay ko.
Pinahid niya ulit ang luha sa mga mata nito bago siya dumukwang at hinalikan niya nito sa noo. Kasabay ng pagdampi ng labi niya sa noo nito ay ang pagpikit naman ni Love Lara. Masayang masaya rin ang kanilang mga anak at sa unang pagkakataon ay nagyakapan silang pamilya. Doon ay napuno ng masayang halakhakan ang silid na dati puno ng pag-aalala. Maging si William at si Miles ay naging sobrang masaya rin nang maabutan ang masayang pamilya. Hindi lubos akalain ni Love Lara na darating ang araw at makakasama nila ang mga anak niya ni Lorenzo o Thaddeus na ngayon ang pangalan. Ang buong akala niya noon ay nawala na sa kanyang minamahal at ang makasama ito ay sa panaginip niya na lang mangyayari dahil hindi na ulit mangyayari iyon. Pero ngayon, nabuo na ulit ang kanilang pamilya ay wala na siyang ibang mahihiling pa. Masaya si Love Lara ngayon na nagbalik na si Lorenzo. Masaya siya dahil hindi siya nawala ng pag-asa at hindi siya naniwala na namatay si Lorenzo sa plane crash. Matapos nga ni Love Lara makalabas sa ospital ay sa bahay na sila ni Thaddeus dumiretso dahil iyon ang gusto nito. Masaya si Love Lara at mga anak nila pero hindi rin mawawala ang awkwardness na nararamdaman niya dahil sa matagal ng panahon ang lumipas at ngayon lang ulit sila nagkita at nagkasama. Lalo pat ang sabi sa kanya ni William na kaibigan ni Thaddeus noong nasa hospital pa siya ay hindi pa raw tuluyan na bumabalik lahat ng alaala ni Thaddeus. Kaya hindi siya sigurado kung hanggang ngayon ay pareho pa rin sila ng nararamdamang dalawa. Hindi rin naging madali kay Love Lara na tanggapin na nasawi sa aksidente ang kaibigan niya si Joseph. Nakausap niya ang pamilya ni Joseph at hindi naman sila nagalit sa kanya dahil alam naman nila ang nangyari ay aksidente at walang may gusto noon. Good morning! Nakangiting bati sa kanya ni Thaddeus na makapasok siya sa loob ng kusina. Kagigising lang ni Love Lara at kanina pa lang sa hagdan ay may naaamoy na siyang mabangong aroma ng bagong luto na pagkain. Ang akala niya ay isa sa mga kasambahay ni Thaddeus ang nagluluto, pero nabigla siya nang makita na si Thaddeus ang nagluluto. May gusto ka bang kainin? May niluto ako para sa'yo, pero hindi ko alam kung magugustuhan mo to. Kung may iba kang gusto ay sabihin mo lang sa akin. Hindi na. Okay na yan. Sagot niya naman sa nahihiya na boses. Base sa nakikita niya sa nakapatong sa sink ay omelette ang niluto nito. Are you sure? Makakapagluto pa naman ako ng ibang dish, maaga pa naman. Okay na yan. Anong oras pa lang pasok mo? Hindi ka na dapat nagluto at baka malate ka pa sa trabaho. Mamaya pang pasok ko. Hindi pa ako malilate dahil maaga pa naman. Sinadya ko talagang gumising na mas maaga. At isa pa, gusto ko talaga kayong ipagluto ng mga anak natin. Hindi pa ba sila gising? Hindi pa eh. Duman ako sa kwarto nila bago ako bumaba at mahimbing pang mga tulog nila. Kaya hindi ko na muna sila ginising dahil kawawa naman kung maiistorbo ang mga tulog nila. Sagot niya. Right. Maupo ka muna, malapit na rin tong maluto. Lumapit pa sa kanya si Thaddeus at saka pinaghila siya ng upuan. Nahihiya naman na nagpasalamat siya dito bago ito bumalik sa niluluto nito habang si Love Lara naman ay nakatingin lang sa malapad nito na likuran. Ang pagmasta nitong nagluluto ang isa na siguro sa pinakamagandang view para kay Love Lara. Ang akala niya noon ay hindi niya na ulit masisilayan ng binata habang nagluluto. Ngunit ngayon, nasa harapan niya na ulit ito at nakikita ng dalawa niyang mga mata. Para bang ayaw niya nang alisin ang mga mata niya rito. Titig na titig si Love Lara kay Thaddeus. Kaya naman ay nang lumingon ito sa kanya ay hindi niya nagawa na umiwas ang tingin. Ngumiti sa kanya si Thaddeus habang si Love Lara naman ay nagkunwaring nagbaba ng tingin na para bang hindi niya ito tinitigan at hindi niya ito pinagpapantasyahan. Hindi na, ako na riyan. Pagpipigil niya pa kay Thaddeus nung ito nang naghanda ng pinggan at pagkain para sa kanya. Nakakahiya naman kung ikaw pang maghahanda. Maupo ka na, let me do the work. Gusto kitang pagsilbihan. Muling naupo si Love Lara at ang puso niya ay mas lalo lang na bumilis ang pagtibok nang sabihin yon ni Thaddeus. Ewan niya rin ba at sobrang lakas talaga ng epekto nun sa kanya. Salamat. Ngumiti lang ito sa kanya at pinagpatuloy ang ginagawa.
Iyon ang mga ngiti na sinasabing masaya talaga ito sa ginagawa na pagsilbihan siya dahil abot yon sa mga mata nito. Magmula nang makalabas siya sa ospital at sa bahay nito tumuloy ay para bang kamahalan ng turing sa kanya ni Thaddeus. Walang oras na hindi siya nito pinagsilbihan na ang gusto pa nga nito ay mag-hire ng nurse na titingin sa kanya habang nasa trabaho ito na hindi naman pinayagan Love Lara dahil magaling naman na siya at kayang-kaya naman niyang alagaan ang sarili. Ni halos ayaw pa siyang pakilusin ni Thaddeus na kung siguro ay hahayaan niya lang na mangyari ay bubuhatin siya nito at dadalhin kung saan niya gusto. Bukod pa roon ay isa ring napakabuti na ama nito sa kanilang mga anak. Kahit napagod sa trabaho ay talagang naglalaan ito ng oras sa kanilang triplets. Nagkaroon na rin sila ng masinsinan na pag-uusap na dalawa tungkol sa mga nangyari noon at inamin ni Love Lara na anak nga talaga ni Thaddeus ang triplets. Kahit na alam naman na talaga nito ang totoo, mas gusto niya kasi na marinig ni Thaddeus ang lahat mula mismo sa bibig niya. Sinabi niya rin na wala siyang ibang naging kasintahan maliban dito at ang lalaki na kasama niya noon nung araw ng aksidente ay kaibigan niya. Oo nga pala, mamaya ay darating ang tutor ng mga bata. Imporma sa kanya ni Thaddeus habang sila ay kumakain. Hindi na nila hinintay ang mga anak nila na siguro ay mahimbing pa rin ang mga tulog dahil sa pareho silang gutom at may trabaho pa si Thaddeus. Naisip ko kasi na ipa-homeschool na lang muna silang tatlo dahil alam kong ayaw pa nilang malayo sa atin ng matagal. Gusto kong maging komportable muna ang mga anak natin at ayaw kong pilitin nila ang kanilang mga sarili. Salamat at iniisip mo ang mga bata. At wala na sigurong masasarap pa sa pakiramdam na malaman na sa lahat ng desisyon na ginawa ni Thaddeus ay lagi nitong iniisip ang kapakanan ng kanilang mga anak. Iniisip din kita, sabi nito habang diretso na nakatingin sa mga mata niya. Gusto kong maging komportable kayo ng mga anak natin. Pasimple naman na kinagat niya ang ibaba ng labi para pigilan ang ngiti niya. Salamat, Lauren Thaddeus. Pwede mo akong tawagin sa kahit anong pangalan. Kung saan ka mas komportable. Ayos lang sa akin. Salamat, Lorenzo. Ngumiti naman ito sa kanya habang siya ay mas lalong sumaya dahil na-miss niya rin talaga itong tawagin sa pangalan na nakasanayan niya. Naging maayos ba ang tulog mo? Nanibago ka ba sa kwarto mo? Gusto mo ba na sa kwarto ko matulog mamaya? Kagabi nag-request ka sa akin ng mga bata na kung pwede sa kwarto ko sila matulog mamayang gabi. Kaya naisip ko kung doon ka rin matutulog, mas masaya. Pero kung doon ako matutulog, masisira ang bonding yung mag-ama. Bonding natin yon bilang isang pamilya. Wala kang masisira. At pumayag nga siya na sa kwarto rin ito matulog mamayang gabi. Bigla tuloy siyang na-excite na magabi na kahit pa kakagising niya pa lang. Una pa lang kasi gusto niya nang makatabi si Lorenzo dahil nga sa sobrang miss na miss niya na ito. Kumain ka na para mas mabilis kang lumakas. Mataas ang energy ng mga anak natin. Udyok pa nito sa kanya. Ikaw din. Kumain ka ng marami para marami kang energy sa pag-asikaso sa mga pasyente mamaya. Yes, ma'am. Nakangiti namang sabi ni Lorenzo. At ilang sandali pa ay pumasok na sa kusina ang kanilang triplets na magulo pa ang mga buhok dahil bagong gising. Humalik sa pisngi nila ang tatlo at si Lorenzo ay agad na pinaghanda ng breakfast ang kanilang mga anak. Ang pagsilbihan at alagaan ni Lorenzo ay sobrang nagpasaya sa puso ni Love Lara dahil feeling niya ay mahal pa rin siya nito at mas lalo pang sumaya ang puso niya nung bago pumasok sa trabaho si Lorenzo ay humalik pa ito sa labi niya. Nang sandali nga na maglapat ang kanilang mga labi ay hindi siya makagalaw dahil hindi siya makapaniwala. At sa trabaho naman ay sobrang energetic ni Thaddeus o ni Lorenzo. Magmula nang malaman niya na may anak siya ay kasama niya na ngayon sa bahay niya ang kanyang pamilya ay wala na siguro makapantay sa katuwaan niya. Hey babies, having fun? Pareho silang tatlo na napatingin kay Thaddeus nang marinig ang boses nito. Naglalakad palapit sa pool kung nasaan sila. Kanina lang ay nasa loob ito ng opisina dahil may online conference ito.
Tapos na siguro kaya lumabas na. Nakasuot na lang ito na ngayon ng sando at short at halos malaglag ang panga ni Love Lara. Bihira niya lang kasi itong makita na casual lang ang suot. At higit na mas gwapo ito kung casual lang ang suot nito. Mabuti na lang at nahuli niya ang kanyang sarili at hindi siya napatulala dito. Daddy! Nag-swimming po kami nila Mommy. Hali po kayo. Sali po kayo sa amin. Aya ni Day sa ama. Okay, wait for me. Halos malaglag naman ang mga mata ni Love Lara nang hubarin ni Lorenzo ang suot na sando. Kaya kitang-kita niya ang ganda ng katawan nito. At abs. Noon pa man ay maganda na talaga ang katawan ni Lorenzo. Ngunit mas gumanda nga lang talaga ngayon at gusto na ni Love Lara na palandasin ang palad niya sa abs nito. Bahagya naman na tumaas ang gilid ng labi ni Lorenzo nang mapansin na nakatitig siya sa katawan nito kaya agad na nag-iwas ang tingin si Love Lara at nagkunwari na may iba siyang pinagkakabalahan sa tubig. Tumalon si Lorenzo sa tubig at lumangoy palapit sa kanila. Ginulat pa nito ang mga anak. Daddy! Tinakot mo naman po kami! Gulat nilang sabi na tinawanan lamang ng ama. Maingay silang 5 habang naglalaro sa pool. Maging ang ilan sa mga kasambahay na napapadaan at naririnig ang tawanan nilang pamilya ay napapangiti na rin. Ang ganda naman kasi talagang pagmasdan ng masayang pamilya at ang sarap pakinggan ng masayang tawanan ng mga bata. Napatili na lang si Love Lara dahil sa gulat noong paglangoy niya ay may kamay na pumulupot sa kanya mula sa kanyang likuran. Inahon ni Lorenzo ang ulo at ngumisi sa kanya. Samantala, tumawa naman ang kanilang mga anak na noon ay nasa may hagdan. At pakiramdam ni Love Lara, kahit nasa tubig siya ay nasusunog ang pisngi niya, lalo na nang bumulong si Lorenzo sa tenga niya. Got you, baby. Humalik pa ito sa tenga niya. At sa totoo lang, hindi na rin alam ni Love Lara kung paano niya pa mapapakalma ang mabilis na tibok ng puso niya dahil kay Lorenzo. Lalo pat sa sumunod na mga araw ay mas lalo pa itong naging malandi sa kanya. Araw-araw siyang ninanakawan ng halik at nilalandi. Hindi naman sa ayaw ni Love Lara ang ginagawa nito. Sa totoo nga niyan ay gustong-gusto niya. Pero kung magpapatuloy sa laging ganong kabilis ang tibok ng puso niya, baka magkasakit na talaga siya sa puso. Kasalukuyan na nasa loob sila ng kwarto ni Lorenzo dahil kanina ay bigla itong nagsabi na gusto nitong makausap pero nang makapasok siya sa loob ng kwarto ay wala naman itong sinabi sa kanya at niyakap lang siya ng mahigpit. Namiss kita. Namiss kita ng sobra. Mahal ko. Masaya ako na kasama na ulit kita. Bulong sa kanya ni Lorenzo habang nakayakap ito mula sa kanyang likuran. At masaya si Love Lara na marinig yon mula dito, kaya umikot siya paharap dito. Inabot niya ang mukha nito at kinulong yon sa palad niya. Namiss din kita. Sobra ako nang ulila sa'yo. Mahal ko. Ngumiti sa kanya si Lorenzo bago yumuko at nilapit ang mukha sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga labi at sumayaw sa musika na sila lang dalawa nakarinig. Hanggang sa inosenteng halik na yon ay uminit na halos ayaw na nilang maghiwalay. Matapos ang mahabang panahon na pagkawala ay inangkin ulit siya nito at wala namang pagdadalawang isip na binigay ni Love Lara ang sarili sa lalaking pinakamamahal. At matapos ngayon ay laking gulat ni Love Lara nang bigla na lamang lumuhod sa harapan niya si Lorenzo at naglabas ng singsing. Mahal na mahal kita, Love Lara. Ang akala ko, kasabay ng pagkawala ng mga alaala ko, ay nawala rin ang pagmamahal ko sa'yo. Ngunit hindi ka nilimot ang puso ko. Mahal kita. Mahal na mahal kita. At ikaw pa rin ang nag-iisang babae na gusto kong makasama habang buhay. Ikaw pa rin ang nag-iisang diwata na nais kong makapiling hanggang sa pagtanda ko. Ang mawalay sa'yo ng mahabang panahon ay isang masamang bangungot na ayaw ko na ulit na mangyari. At ngayon na binalik ka na ng Diyos sa buhay ko, hindi na ulit kita pakakawalan pa. So, will you marry me? And allow me to be with you for the rest of our lives? Hindi na napigilan ni Love Lara ang kanyang mga luha. Oo naman, pakakasalan pa rin kita. At kahit ilang beses man nasubukin ng mundo ang pagmamahal ko sa'yo,
Walang sawa na hihintayin pa rin kita ng paulit-ulit. Mahal na mahal din kita, Lorenzo. At pakakasalan kita kahit saan mang simbahan. Bago nila itinuloy ang naudlot nilang kasal, ay niresolba muna ni Lorenzo ang mga isyu nito sa Isla de la Vega at sa wakas, matapos ang napakahabang panahon, nalinis na rin nito ang pangalan dahil inamin din ng anak ni Rene kung ano nga bang totoo, na ang pagkamatay ng ama nito ay dahil sa self-defense at hindi sadya. Ganun pa man, kahit nasira ang buhay ni Lorenzo dahil doon ay pinili niya pa rin na patawarin ito dahil mas gusto niya na ibaon sa limot ang lahat ng mga masamang nangyari sa kanila noon at magsimula ng panibago at masayang buhay kasama ang kanyang pamilya at bilang si Dr. Lorenzo Thaddeus Vasquez. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!